Bandang hating gabi sa gilid ng lungsod kung saan nagtatagpo ang mga ilaw ng bagong subdibisyon at ang katahimikan ng lumang baryo. Dumaan sa pader ng sementeryo ang malamig na hangin na may dalang amoy ng kandilang bagong patay at basang damo. Si Mang Paul, ang tagapagbantay na sanay na sa kaluskos ng pusa at langit-nit ng mga lumang krus, ay naglalakad, dala ang maliit niyang lampara. May napansin siyang kakaiba sa may hanay ng mga nitso sa bandang malapit sa punong akasya na madalas pagtirahan ng mga ibong tikling tuwing dapit hapon. Nakabukas ang isang kandilang puti at kumikislap-kislap ang mitsa kahit walang tao. Sa sahig, may nagkalat na pira-pirasong tuyong dahon na parang natabig ng paang minadali ang lakad. Napahinto si Mang Paul. Hindi ito ang tipo ng kalat na iniiwan ng hayop. May direksyon. Arang may nagmamadaling lumapit at may iniwan. O baka may kinuhang hindi dapat. Tinapat niya ang liwanag sa pangalan sa marmol. Clara de la Peña, 22. Pumanaw, 3 buwan na ang nakalilipas. Nakilala si Clara sa simbahan bilang tahimik na bokalista sa koro. Mabait at may pangakong magpapakasal lamang kapag handa na ang buhay. Sa baryo, tinatawag nila siyang birhen, hindi bilang panlalait kundi bilang papuri sa paraan ng kanyang pamumuhay. Naalala ni Mang Paul ang araw ng libing. Maraming luha, maraming kampana at isang kasanduang naalala niyang pinirmahan sa presinto dahil maselan daw ang kaso ng pagkamatay. Trangkaso na nauwi sa pulmonya ayon sa ospital. Walang nakitang foul play pero maingat ang kapitan at pari dahil wala silang gustong pagkukulang sa papel. Lumapit si Mang Paul at marahang kinatok ang marmol, hindi dahil sa inaasahang may sasagot, kundi para kumpirmahing walang gumalaw sa loob. Huni lamang ng kuliglig ang umetso pabalik. Ngunit sa ibaba ng nicho, sa may bukana ng sementong takip, may manipis na guhit na parang hindi pantay ang pagkakadikit. Parang may gumalaw. Napaatras siya at agad kumamada ng radyo. Sumagot si Jomar na nasa Barangay Tanod Outpost. Malapit lang sa terminal ng tricycle. Ilang minuto. 2 nakabunetang tanod na may dalang flashlight ang dumating. Kasama ang batang sakristan na si Noel. Dahil siya raw ang may hawak ng ekstrang susi ng maliit na kapilyang nasa loob ng sementeryo. Wala pang 10 hakbang, nagkatinginan sila. Tahimik ang hating gabing iyon, ngunit ramdam ang mabigat na presensya na hindi mo agad matatawag na takot. Para bang may nakatingin mula sa kadiliman, sinusukat kung hanggang saan ang lakas ng loob ng tao. Dumating ang kapitan na nakatsinelas at nakaputing sando. Sumunod ang komadronang si Aling Zeni na nagising sa katok ng kapitbahay at si Mang Selo, dating embalsamador na tinawagan ng kapitan para magbigay ng payo. Bago nila buksan ang kung anong bubuksan, siniguro ng kapitan na maayos ang lahat. Kinuha ang maliit na body camera ng tanod para may record. Naglista ng oras at pangalan ng naruroon. Tumawag sa presinto para i-report ang posibleng grave tampering. Muli nilang tinutukan ng ilaw ang puwang na parang hindi pantay ang semento. Walang nag-ingay liban sa mahinang pagaspas ng dahon ng akasya at huni ng ibong pumapagaspas na tila naalimpungatan. Maingat at dahan-dahan, pinagpatiran nila ang manipis na guhit ng semento sa gilid ng marmol. Walang nagbiro at walang nanakot. Tanging isang basang hininga ang lumabas nang unti-unti nilang maitulak ang takip at mumunad ang loob. Nandoon ang kabaong na kahoy na may salamin sa ibabaw. Ang salamin ay may bahagyang hamog sa loob, parang may init na sumiksik na hindi dapat naroon. Ikinurba ni Mang Selo ang kamay niya para alisin ang alikabok at usisaing mabuti. Ang unang tumama sa paningin nila ay hindi ang nakasanayan nilang kulay abong balat ng 3 buwan ng patay. Ang nakita nila ay mukha ni Clara na tila kakalapat lang sa unan, mapayapa at kakaiba ang sigla para sa isang katawan na matagal nang nalibing.
nagtagpo-tagpo ang liwanag ng kanilang mga flashlight sa loob at parang pare-parehong napabuntong hininga na hindi nila matukoy kung dahil sa takot o dahil sa di maipaliwanag na pagkamangha. Inipigilan ni Aling Zenny ang panginginig ng kamay habang tinitingnan ang kabuuan ni Clara sa likod ng salamin. Kung sanay ka sa panganganak, kilala mo ang hitsura ng isang babaeng bagong nanganak, sabi niya, at hindi mo ito inaasahan sa isang bangkay na matagal nang namamahinga. Hindi niya isinigaw, hindi niya ibinulalas, parang may ipinagdarasal lang siya na ayaw niyang mailabas sa sarili niyang bibig. Napansin niyang iba ang hulma ng tiyan, hindi na gaya noong libing. May isang talukbong ng tela sa may baywang, na basang tila hindi galing sa ulan. May banayad na bahid sa laylayan ng puting damit na hindi magkapareho ng kulay sa alikabok at formalin. Hindi ito inilarawan ng hayag ng sinuman, pero sapat ang tingin ng kumadrona para malaman niyang may mga tandang klinikal na dapat ay wala na rito. Si Noel, ang sakristan, ay napakagatlabi at nag-sign of the cross. Wala ni isa ang nagsabing imposible. Tanging si Kapitan ang bumilong ng sandaling, "Huwag muna kayong magsasalita ng ano-ano." Hiniling ni Mang Selo na ianat ang salamin para masuri kung may kumutkot o kung may nangyaring pagnanakaw. Isinuksok ni Jomar ang flathead na dala niya at dahan-dahang binuksan. Sumalubong ang malamig at matamis-tamis na amoy formalin na may halong kung tanong sariwang singaw na hindi agad maipangalan. Parang hininga ng kwarto na matagal na nakasarado at saka lamang nabuksan. Walang alahas sa leeg ni Clara, kagaya ng kondisyon ng pamilya, at ligtas ang mga kamay na parang tuwing linggo lang nagdarasal. Ngunit doon na napatingin si Aling Zenny sa bandang puson at pinikit ang mga mata sa mahinahong nagsabi na kailangan nilang isara muli at tumawag sa doktor at sa pari. Walang sense man sa ilan na naroon, sumunod silang lahat. Ang kapitan, na sanay magdesisyon sa mga away lupa at tanimbakal, ay ngayon lang nakita na mas mabigat pa sa alitan ang nasa kanyang harap. Hindi na niya pinilit ang paliwanag. Pinirmahan niya ang oras sa logbook, pinakita sa bodycam ang loob ng ilang segundo at iniutos na ibalik ang salamin, isara ang marmol at bantayan ang nitso sa buong magdamag. Nagdesisyon silang ilipat sa maliit na kapilya ang pagbabantay at doon magpahinga sandali habang hinihintay ang umaga para formal na makapag-imbestiga ang pulis at makapagpahayag ang kura paroko. Nasa gilid ng kapilya ang mahahabang bangkong kahoy, may mga tuyo pang patak ng wax sa sahig na parang bakas ng mga dasal na iniwan sa hangin. Naupo si Mang Paul at tumitig sa lumang santo sa may altar. Tahimik ang mukha, parang nakikinig sa bawat pintig ng kaba sa dibdib nilang lahat. Si Jomar, na madalas magbiro sa mga patay na alaala lang daw, ay natutong manahimik ng gabing iyon. Si Noel ay tumawid sa kabilang pinto at nag-igib ng malamig na tubig mula sa paanan ng poso. Pinaghaplit ang baso para sa lahat at sinabing baka puyat lang ang ating utak, Kapitan. Nag-usap si Kapitan at si Mang Selo sa labas sa lilim ng akasya. Kung normal ang lahat, dapat malayo na sa isip ang usapang ito. Pero malinaw sa dalawa na may dalawang bagay silang kailangang pag-ingatan. Una, ang takot ng tao kapag walang paliwanag. Ikalawa, ang pagnanasang may masisisi agad. Kung sakaling kumalat ang balita, bago sila makapaghanda ng mga tamang salita, may masisira at may masasaktan. Hindi nila gustong maging alamat ang isang gabi na dapat ay panandali ang trabaho lang ng tanod. Ngunit may mga gabing mapipilit ang sarili na kumilala sa hindi maipaliwanag. Habang umuugong ang tahimik na lungsod sa malayo at dumaraan ang iilang repo truck sa highway, sumipol ang hangin at dinala ang amoy ng bagong pitas na sampagita na hindi mo karaniwang maaamoy sa sementeryo. May banayad na himig na dumaan sa dahon ng akasya, parang duyan na marahang itinutulak mula sa di nakikitang kamay. Napatingala si Mang Paul at napansin niyang tila may dalawang liwanag na mata sa malayo.
Hindi katulad ng pusa at hindi rin tulad ng parol. Parang nagbabantay, parang sabik, parang malungkot. Isinara niya ang pinto ng kapilya at hindi na nagtanong. Sa loob, nagdasal ang ilan at ang iba'y pumikit lang na parang gustong alalahanin kung paano nga ba tumitibok ang puso kapag nahaharap sa hindi alam. Bago sumikat ang araw, tumating ang padre at isang doktor mula sa bayan. Napagitna sila sa lapag ng kapilya at pinakinggan ang salaysay ni na Kapitan, Mang Selo at Aling Zeni. Walang sobra at walang kulang. Hindi nila ipinilit ang interpretasyon. Ipinaliwanag ng doktor na may mga pambihirang pangyayari sa mga bangkay na nabaon sa perpektong kondisyon. May pananatiling anyo na hindi agad nagkakaroon ng pagbabago. May mga paliwanag ang siyensya sa ilang bahid. Ngunit wala pang paliwanag na maririnig mula sa alinmang aklat kung bakit ganito ang nakita ng kumadrona. Ang pari, sa kabilang banda, ay nagpayo ng katahimikan at pananalig na huwag magpasimuno ng tsismis at hintayin ang wastong proseso. Ngunit kahit sa pagitan ng kanilang mga salita, may manipis na piraso ng katahimikan na tila kumikibot, parang hibla ng hangin na pilit nagsasabing hindi lahat ng bagay ay matatapos sa teksto ng ulat. Nang matapos ang unang liwanag at kumulay kahelang langit, napagkasunduan nilang bantayan ang nitso hanggang sa matapos ang formal na inspeksyon. Nag-uwian ang ilan, naiwan ang iba at umikot ang tsaa sa kapilya sa halip na kape. Si Noel bago matulog sa sulok ay napabulong ng tanong na hindi niya matanto kung dasal ba o pangarap. Kung may umibig kay Clara na hindi tao, paano siya nagmahal at paano niya haharapin ang mundong hindi para sa kanya? Walang sumagot. Sapat na ang katahimikan at ang pasya ng kapitan na sa araw na ito, wala munang salita na lalabas sa pader. Sa labas, ang akasya ay kumaway na parang may dinadalang mensahe. Sa di kalayuan, sa pagitan ng pader at ng ilog na kumikinang sa umaga, may lilim na dumaan na parang aninong may pakpak at saka nawala. Sa loob ng nicho, nasa ilalim ng marmol ang kabaong na muli nilang isinara at ang gabing iyon ay nanahimik sa dibdib ng sementeryo na parang lihim na ipinagkatiwala sa kanila. Hindi pa nila alam na sa mga susunod na oras, ang lihim ay magkakaroon ng boses. At ang boses ay magdadala ng sanggol na magpapasubok sa hangganan ng paliwanag ng tao. Ngunit para sa gabing iyon, sapat na ang tanong na hindi mo maibulalas at ang pakiramdam na may pag-ibig na kumakawala kahit sa lugar na inaakala nating wala ng buhay. Kinabukasan, bago pa man tuluyang uminit ang araw, kumalat na sa buong baryo ang mga bulong tungkol sa nangyari sa sementeryo. Hindi na nakapagtataka dahil may ilang nakakita sa kapitan, sa pari at sa doktor na pabalik-balik sa kapilya hanggang madaling araw. Sa mga mata ng mga tao, kapag ang simbahan at barangay ay sabay na kumikilos, tiyak na may kakaiba at malalim na dahilan. Hindi pa man nagsisimula ang umaga sa palengke. Usap-usapan na agad ng mga tinderang nagtitinda ng gulay at isda ang pangalan ni Clara. Mula sa simpleng pagkakaalala sa kanyang libing, naging kwento ito ng isang bangkay na tila nagluwal ng anak kahit matagal nang nakahimlay. Habang ang mga mamimili ay abala sa pagpili ng pang-ulam, may ilan na dumidikit sa mga tindera para makibalita. Ang isang matandang babae ay nagsabing baka raw nilapastangan ng mga engkanto ang dalaga bago siya namatay. Ang iba namay nagsabing baka sumpa ng pamilya dahil may kasalanang hindi na ikwento noon. May nagsalita pa na baka gawa ng aswang na nakapasok sa baryo at ginamit ang katawan ng dalaga para magluwal ng kakaibang nilalang. Walang nakasisiguro. Pero bawat isa ay may sariling bersyon na tila mas kapanipaniwala kaysa sa una. Sa kanto ng kalsada, nakatambay ang mga kalalakihan.
nagiinuman ng maagang gin at sigarilyo sa tabi ng tricycle terminal. Dito mas naging matapang ang mga salita. May nagsabing maliwanag na babala ito na hindi dapat binabaliwala ang mga nilalang sa gubat at sa ilog. May isa namang tanod na hindi kasama kagabi ang ikinuwento. Narinig daw niya kay Noel, ang sakristan, na may kakaibang hitsura ang katawan ni Clara sa loob ng kabaong. Ang bawat detalye ay pinipilit pagandahin o palalain, at bago pa man sumapit ang tanghali, nag-iba-iba na ang bersyon ng istorya. Ang isa'y nagsabi na nakita raw ng komadrona ang mismong sanggol na nakabaon pa sa tabi ng bangkay, habang ang iba na may sigurado na raw na may engkanto na ama ng bata. Ang pamilya ni Clara, na naninirahan lamang 2 kanto ang layo mula sa plaza, ay halos hindi na nakalabas ng bahay. Ang ina niya ay walang tigil sa pagdarasal sa altar, habang ang kapatid na lalaki ay halos hindi na makatingin sa mga tao dahil sa panghihiya at takot. Alam nilang lumalala ang mga bulong, at kapag hindi nila napigil ang usapan, baka tuluyan ang maging alamat ang pangalan ng kanilang anak na babae. Hindi bilang mabuting dalaga, kundi bilang biktima ng isang misteryong hindi nila maipaliwanag. Samantala, ang kapitan at ang pari ay nagkasundo na manahimik muna. Sinabihan nila ang mga tanod na huwag maglabas ng kahit anong detalye habang wala pang opisyal na ulat. Ngunit kahit anong pakiusap, mahirap pigilan ang bibig ng mga tao. Sa bawat kainan at sa bawat umpupan, paulit-ulit na iniuugnay ang kwento sa isang punto. Paano nagkaroon ng tanda ng panganganak ang isang bangkay na 3 buwan nang nakalibing? Sa hapon ng araw na iyon, nagpunta sa baryo si Padre Ernesto, isang nakatatandang pari mula sa bayan, dala ang payo ng diocesis. Ipinatawag niya ang mga lider ng barangay at ilang piling tao upang mag-usap sa loob ng kapilya. Sinabi niyang hindi dapat basta-basta maniwala sa haka-haka at hindi dapat hayaang masira ang pangalan ng dalaga. Ngunit habang binibigkas niya ang mga salita ng pagtitimpi, may ilang sa mga matatanda ang nagpahayag ng kabaligtarang pananaw. Isa sa kanila ang nagkwento na matagal nang may engkantong nagpapakita sa may ilog, isang nilalang na ubod ng kisig at tila laging nakatingin sa mga dumaraan. Isa pa ang nagsabi na si Clara mismo ang minsang nakita sa pampang ng ilog bago siya namatay, nakatitig at nakaniti sa kawalan, para bang may kinakausap na hindi nakikita ng iba. Ang pari ay nanatiling mahinahon, ngunit hindi maikakaila ang takot sa mga mata ng mga dumalo. Ang mga babae ay nagbitbit ng bawang at asin pauwi, habang ang mga kalalakihan ay nagdesisyon na magbantay ng mas maigpit sa gabi. Para sa kanila, ang mga engkanto ay hindi basta alamat. Maaari silang humibig, maaari silang magalit, at maaari silang gumanti. At kung totoo ngang anak ng engkanto ang nasa sinapupunan ng bangkay, ibig sabihin ay may kasunduan o kasalanan na kailangang ayusin. Pagbalik ng mga tao sa kani-kanilang bahay, mas lalo pang tumindi ang mga bulong. Ang mga bata ay pinagbabawalang lumapit sa sementeryo. Ang mga kababaihan ay sinabihang huwag munang magpuntang mag-isa sa ilog, lalo na kung gabi. Ang mga kalalakihan ay nagsimulang magdala ng itak at punyal bilang proteksyon. Sa kabila ng lahat, may kakaibang kuryosidad na hindi mapigilan. Sa bawat tanong na lumalabas, mas lalong nagiging misteryoso ang pangalan ni Clara. Ang dating imahe ng isang payapa at relihiyosang dalaga ay napalitan ng usapan tungkol sa isang birheng kinasangkapan ng isang engkanto. Sa sumunod na araw, isang tanod na naka-duty sa may ilog ang nagpatotoo na may narinig siyang iyak ng sanggol bago sumikat ang araw. Hindi niya nakita ang pinagmulan, pero malinaw sa kanyang pandinig na ito ay hindi imahinasyon lamang. Nang ikinuwento niya ito sa iba, mas lalong lumakas ang paniniwala na ang bangkay ni Clara ay nagluwal na ng isang nilalang na hindi tao. Sa bawat salaysay, mas dumidikit sa isipan ng lahat ang iisang ideya.
May engkanto na pumasok sa kanilang baryo at iniwan ang tanda ng kanyang pag-ibig at sumpa. Madaling araw nang bumaba si Aling Mira sa pampang ng ilog, bit-bit ang batyang plastik at basket ng mga labada. Sanay siya sa lamig na parang kumakain ng balat, sa amoy ng putik at sabon na pinaghalo, at sa kaluskos ng mga damong humahaplos sa paa tuwing may dumadaang isda sa gilid. Wala pa ang ibang naglalaba at halos hindi pa gising ang tindahan sa kanto. Kaya tanging sipol ng hangin at mahinang lagitik ng tubig sa batuhan ang kasama niya. Noon niya napansin ang banayad na pag-uga ng mga tuyong dahon na nagsisilbing bubong sa isang lumang paragos na nasadsad sa mababaw. Parang may kumikilo sa ilalim. Nilapitan niya ito, handang magtapo ng malaking palaka o ahas kung kinakailangan. Pero huminto ang kanyang kamay nang marinig ang pinakamaamong ungol na maaari mong marinig sa umaga. Hindi ito hayop. Ito ay iyak ng sanggol, mahina at parang galing sa malalim na pagod. Dahan-dahan niyang iniangat ang dahon at nakita niya ang isang sanggol na nakabalot sa puting tela na tila piraso ng lumang damit pang simbahan, malinis at tuyo sa kabila ng hamog at ambon sa paligid. Kulay gatas ang balat at may kaunting hibla ng buhok na parang kiniskis ng hangin, at ang mga mata nitong bahagyang nagbukas ay may malamlam na abong ningning na hindi niya maipaliwanag. Napasigaw siya para humingi ng tulong, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng kababalaghang laman ng kanyang mga braso. Dalawang mangingisdang kalalapag lang sa pampang ang unang lumapit. Isinunod ang batang tindera ng pandesal na napadaan at ang tanod na nakaduti sa tulay. Inilipat nila ang sanggol sa mas mathapal na kumot mula sa tricycle ng tanod at pinuwesto si Aling Mira sa likuran. Hawak ang bata na parang sariling dugo. Habang umaandar ang tricycle papuntang kapilya, sumasabay ang mga tanong na walang gustong bigkasin ng buo. Bakit tuyo ang balot mula sa ilog? Sino ang naglagay sa sanggol doon? Bakit may amoy na parang sariwang sampagita na humahalo sa singaw ng malamig na umaga? Nang makarating sila sa kapilya, naroon pa ang kapitan, si Marcelo at ilang tanod na mula pa kagabi ay hindi na halos nakatulog. Tinawag agad si Aling Zeni, ang komadrona, at inihanda ang maliit na lamesa sa gilid ng altar. Tahimik na pinunasan ng maligamgam na tubig ang balat ng bata, sinipat ang paghinga at tiningnan ang pusod. Wala nang tumadaloy, maganda ang pagkakatali at malinis na parang tinuruan ng propesyonal na kamay. Ang temperatura ay kakaiba. Hindi mainit at hindi rin malamig, basta banayad na lamig na parang tubig sa ilalim ng lilim. Nang subuan ng kaunting tsa na may asukal para lamang may maipasok sa tiyan, sumipsip ang sanggol ng maayos at tumigil sa pag-iyak na para bang nakarinig ng tinig na umaaliw. Ilang minuto lang, dumating ang ina ni Clara kasama ang kanyang kapatid na lalaki. Walang tumingin agad sa sanggol. Lahat ay sumilip muna sa tela. Kinapa ng ina ang laylayan at naparikbi nang makapa ang kilalang tahing kamay ni Clara na laging may tiyaga sa pag-aayos ng luma. Para sa kanya, kahit wala pang sinasabi ang sinuman, malinaw kung kaninong tela ang nakabalot sa sanggol. Hindi sumigaw ang ina. Niyakap niya ang sarili at tumitig sa mukha ng bata. Saka napaupo at nagdasal sa ilalim ng hininga, hindi humihingi ng paliwanag kundi ng tibay na huwag bumigay ang puso. Sa gilid, nagsulat ng tala ang kapitan sa logbook. Oras ng pagkakadiskubre sa ilog, pangalan ng mga saksi, kalagayan ng bata at ang napansin sa telang balot. Ang pari ay nagbasbas ng maikling panalangin at sinabing pansamantalang mananatili ang sanggol sa kapilya habang inaayos ang papeles bilang natagpo ang sanggol at habang hinihintay ang mga kinauukulan mula sa bayan. Halos kasabay nito ang pagdating ng pulis at ng municipal health officer na tatawag sana para sa ikalawang inspeksyon sa nicho ni Clara. Kinailangan nilang pumunta muna sa sementeryo para tiyakin na walang nakialam sa gabi. Nakasunod si Jomar at isa pang tanod na may dalang body camera.
Maingat nilang binuksan ang gate at tiningnan ang selyo sa marmol. Walang nabasag, walang bagong semento, pero may iilang kapirasong tuyong dahon ng akasya na tila hindi nagmula sa itaas sapagkat nakapulupot sa gilid ng takip na parang tinampisaw ng kamay. Nang buksan nila ang marmon sa harap ng kamera at ng pari, sumalubong ang malamlam na amoy na nabuksan na rin agabi, ngunit mas magaan, mas kaunti ang bigat. Ibinaba ang salamin ng kabao. Walang tumambad na mukha roon. Ang nakahimlay sa unan ay isang maayos na tiniklop na lumang damit. Mismong damit na ipinanglibing kay Clara. At sa tabi nito, maliit na pahingahan na parang binakandelang ng isang katawan. Wala ng katawan. Wala ring bakas ng pagkatabas o paghila. Ang loob ay tuyo, malinis. At ang mga pin ng punerarya na dati nakatali sa tela ay nakasalanson sa gilid, parang sadyang inayos ng may alam sa ritual. Nagsalita ang pulis at sinabing ituturing muna itong insidente ng grave tampering. Umiling si Mang Celo at mahina ang tinig na nagbulong na hindi niya kayang ipaliwanag kung paano mawawala ang katawan nang hindi nabubulabog ang labas. Sa labas ng sementeryo, ang damo ay basa sa hamog. At doon nila nakita ang kakaibang bakas na nagpalunod ng tahimik na loob ng lahat. May magagaang yapak ng paa na tila sa isang babaeng nakapaa, patungo sa gate, humupa at nawala sa simento ng daan palabas. Hindi ito ebidensya na tatayo sa korte, ngunit sa paningin ng mga sanay sa lupa at damo, sapat itong senyas na mayorong dumaan. Sinundan nila ang direksyong iyon hanggang sa bungad ng kalsada kung saan liliko kapapintang ilog. Walang tuwirang panghahawak, ngunit parang tuldok-tuldok na nagkukonekta ang nakaraan at ang natagpuan sa umaga. Sa kapilya naman, tahimik na natutulog ang sanggol na parang walang ibang alam tungkol sa mundo, kundi ang huminga at matulog sa pagitan ng mga yabag at bulong ng matatanda. Uli nilang tiningnan ang sanggol nang ibinalita ng pulis ang nangyari sa Nitso. May ilang nakatanghod na kababaihan na umiiwas makita ang mukha ng matagal. Ngunit lumalapit kapag umiiyak at umaatras kapag tumigil, para bang natatakot na mahulog ang loob. Si Aling Zenny ay sinipat ang balat at napansin ang manipis na marka sa balikap ng bata. Hugis dahon ng akasya, hindi matingkad at hindi rin maputla, basta parang aninong tumahan sa ilalim ng balat. Walang masakit na palatandaan at sa tuwing tatama ang sinag mula sa bintana ng kapilya, parang kumikintab ang marka at muling namamatay sa lilim. Nang tumunog ang kampana para sa unang misa, bahagyang nagmulat ang sanggol at hindi umiyak. Hindi rin natahimik dahil sa takot. Tila nakinig lang siya at pagkatapos ay muling pumikit na may banayad ng ngiti na hindi mo aakalain sa kasing edad niyang bagong sapul pa ang unang hininga. Nagpasya ang kapitan sa payo ng pari at ng health officer na manatiling nakalog ang sanggol bilang natagpuan sa ilog at iproseso ang papeles bilang foundling. Ang pamilya ni Clara ay nakiusap na makalapit sa bata, ngunit tumalima sa patakarang dapat munang matapos ang pagsusuri at ang ilang araw ng obserbasyon. Nagpadala ng mensahe ang munisipyo na magpapadala sila ng social worker. Sa labas ng kapilya, nagtipon ang mga tao. Ang ilan ay nagwawagayway ng asin at bawang. Ang iba naman ay nagdadala ng gatas at lampin. Hati ang mga tingin. May awa at may takot. May pagkadismaya at may pag-asa. May mga bulong na anak ng ilog ang sanggol at dapat ibalik sa tubig kung saan natagpuan. At may mga boses na nagsasabing anak din ito ng baryo dahil sa telang bumalot at sa pangalang iniwan ng ina sa tahing hindi bumibitaw. Agbalik sa sementeryo sa ikalawang hapon, sinelyuhan nila muli ang Nitso at naglagay ng pabatid na bawal pumasok sa loob ng bakod kapag gabi. Nilagyan ng ilaw ang poste sa may akasya at nagtalaga ng 2 tanod sa magdamag. Walang nag-utos na magdala ng baril.
Sapat ang ilaw at talaan ng oras. Bawat pagpatak ng minuto ay isinulat, hindi para sakupin ng misteryo, kundi para masabi sa sarili na may hawak silang tiyak sa gitna. Kinagabihan, sa kapilya, nanatili ang ina ni Clara sa huling bangko. Nakatanaw sa sanggol na natutulog sa kahong ginawa ni Mang Celo mula sa lumang aparador ng sakristiya. Hindi niya ito inangkin. Hindi rin niya itinanggi sa puso na may hibla ng pagkakakilanlan sa bawat galaw ng maliit na kamay. Minahal niya si Clara sa katahimikan at ngayon minahal niya ang batang ito sa parehong paraan. Walang artipisyal na tapang sa mga mata niya, tanging tao na nagtatahi ng piraso-pirasong paliwanag para mairaos ang isa pang araw. Mula sa diocese, nagpaabot ng balita si Padre Ernesto na magpapadala sila ng batang paring Halaw sa pag-aaral ng pastoral care at mga kasong may kinalaman sa alamat at paniniwala, hindi para tawagin itong kababalaghan, kundi para tumulong sa pag-alalay sa komunidad na nahahapi ang loob. Darating sa loob ng 2 o 3 araw at makikipag-usap sa lahat ng nandoon kagabi at ngayong araw. Sa ganitong pahayag, unti-unting nagbaba ang mga balikat ng mga tao. Hindi pa iyon sagot, pero iyon ay paraan. Sa labas ng kapilya, ang hangin ay nagdala muli ng bahagyang samyo ng sampagita. Wala nang nakapansin kung saan galing. Baka mula sa paso sa gilid ng bintana, baka mula sa isang babaylan na matagal nang wala, baka mula sa alaala ng dalagang matagal nang tahimik. Sa pampang ng ilog kung saan unang natagpuan ng sanggol, marahang gumalaw ang tubig na parang may dumaang anino at tumigil sa gitna. Wala namang tao roon, tanging mga bituin at isang purot ng buwan. Sa loob, huminga ng mahaba ang bata at sa pagitan ng paghinga at pagtulog, may katahimikang nagsabing maaaring madilim ang simula, ngunit hindi kailangang manatiling ganoon ang bawat susunod na araw. Sa pagitan ng kaba at pag-asan iyon natapos ang 3 araw, bitbit ng baryo ang sanggol mula sa ilog at ang kawalan ng katawan sa kabao. 2 katotohanang parehong mabigat, ngunit parehong totoo. Naghihintay sa isang paliwanag na darating sa paraang hindi nila inaakala. Dumating ang batang pari sa 3 umaga, nakasakay sa lumang multicab na may dalang isang backpack ng librong pastoral at ilang folder ng mga papel. Si Padre Gabriel ang pangalan niya, payat, mahinahon ang mata at may paraan ng pakikinig na hindi naghuhusga. Bago pa siya makababa, sinalubong na siya ni Kapitan, ni Padre Ernesto at ng Municipal Health Officer. Maikling bati, mahabang buntong hininga at agad na ipinakilala sa mga taong naroroon sa kapilya. Hindi siya nagsalita ng sermon. Sa halip, humingi siya ng oras upang makinig muna sa sunod-sunod na salaysay ng sinumang nakakita, nakarinig o nakadama ng kahit ano mula noong gabing binuksan ang nitso. Tahimik siyang sumulat sa kwaderno, pino ang sulat kamay. At sa bawat pahina ay malinaw na sinusundan niya ang iisang tanong. Paano ba natin pananatilihin ang dignidad ng pumanaw at ang kaligtasan ng buhay na nasa harap natin? Unang kinausap niya si Aling Mira sa gilid ng kapilya habang nakapatong sa kandila ang kamay nito, na tila may gustong ipagtapat na ayaw niyang masira sa mga sariling salita. Inisa-isa ni Aling Mira kung paano niya natagpuan ang sanggol sa paragos sa pangpang, kung paanong tuyo ang telang balot at kung paanong may amoy na sampagita sa kabila ng hanging ilog. Hindi kumontra ang pari. Ipinabalik lamang niya ang ilang kwento na parang salamin, initiwasayin kung alin ang nakita at alin ang naramdaman, alin ang narinig at alin ang napagdugtong. Sunod niyang kinausap si Aling Zeni, na walang pag-aatubiling itinuro ang pagkakalinis ng pusod, ang tibok ng puso ng sanggol, at ang kakaibang lamig na hindi sakit kundi tila sariling ritmo ng katawan. Ipinakita rin sa kanya ang marka sa balikat na hugis dahon ng akasya, at ilang sandali lamang niya itong tinitigan bago niya ibinaba ang manggas ng bata at dahan-dahang inihimas ang tuktok ng ulo.
na parang isang dasal. Hapon nang puntahan nila ang sementeryo. Kasama ang pulis, si Mang Celo at si Jomar na may body camera. Muling tiningnan ni Padre Gabriel ang marmol na sinelyuhan na. Hindi na nila ito binuksan. Sa halip, maingat niyang nilibot ang paligid. Sinipat ang ugat ng akasya na bahagyang lumilitaw sa lupa at ang damong napipi sa may daan papunta sa gate. Wala siyang ipinilit na interpretasyon. Sa kuwaderno, gumuhit lamang siya ng payak na mapa ng sementeryo. Minarkahan ang posisyon ng nitso ni Clara, ang pinto ng bakod at ang direksyong papuntang ilog. Sa tabi nito, nagsulat siya ng 3 salita: pananahimik, paggalang, paglilinaw. Nang pauwi na sila, may lumapit na 2 matandang babae, magkapatid, na sinabihang wag niyang uuliting pumasok sa lilim ng akasya kapag dapit hapon. Hindi dahil sa pananakot, sabi nila, kundi dahil sa kagawian ng lugar na may mga hindi nating kasalo sa liwanag. Sumang-ayon ang pari at nagpasalamat, at sa sandaling iyon pa lamang niya buong nadama na ang pagsisiyasat ay hindi tunggalian kundi pakikiusap sa lupa at sa alaala ng mga nakatira rito. Sa kapilya gabing iyon, nagdaos siya ng maikling dasal kasama ang iilang naiwan. Walang himala ang hinihingi, walang pasiklab. Hiningi lamang niya na manatiling mapayapa ang sanggol at hindi matalo ng takot ang mga puso ng mga nakakikita sa kanya. Nagpulong sila ni Kapitan at ng health officer sa sakristiya. Iminungkahi niya ang 300 na sabay na lalakaran. Una, ang mga papel at ulat ng pulis at munisipyo upang hindi maging alamat ang bawat hakbang. Ikalawa, ang kalusugan ng sanggol at ang malinaw na oras-oras na obserbasyon. At ikatlo, ang pakikipag-usap sa matatanda ng baryo. Hindi upang humingi ng kwento para sa panggabi, kundi upang maunawaan ang mga hangganang ginagalawan ng takot at paggalang. Ipinaliwanag niyang kung mayroon mang kapangyarihan sa paligid na hindi nila maipaliwanag, ang una nilang tungkulin ay huwag ito apihin sa salita at huwag ding gawing sandata laban sa isa't isa. Kinabukasan, dumating ang social worker. Sa tulong ng pari, inayos ang talaan ng pang-araw-araw na pangangailangan ng bata. Oras ng pagpapadede, oras ng pagtulog, temperatura, pag-ihi at pagdumi. Sa unang 2 oras, kapansin-pansin ang ritmo ng paghinga na parang sumusunod sa daloy ng hangin mula sa bintana. Nang lumapit ang ina ni Clara, pinayagan siyang hawakan ang paa ng sanggol at ipatong ito sa kanyang palad. Walang luha ang lumabas, tanging mahabang paghinga na may kasamang bulong na parang pangalan. Wala pang binyag, wala pang formal na pangalan. Ngunit sa mata ng ina, ang bawat huni ng bata ay sapat ng salitang nagdurugtong sa isang dalagang, minsang nangarap ng tahimik na buhay. Sa hapon, minabuti ni Padre Gabriel na marinig ang pulso ng baryo sa labas ng kapilya. Pumwesto siya sa tindahan sa kanto, umorder ng tsaa at nakinig. Doon niya unang narinig ang pangalang matagal na palang umiikot sa mga bulungan, si Lolo Simeon, ang ermitanyong matagal nang naninirahan sa paanan ng gulod, kilala sa mga kuwento ng matatanda bilang saksi sa mga bagay na hindi nilalapitan ng mga kabataan. Sabi ng tindera, kapag gusto mong maintindihan kung sino ang dapat mong kausapin at kung paano ka makikiusap, pumunta ka kay Lolo Simeon bago mo tawirin ang tuwid na gubat sa may ilog. May dagdag pa ang matandang lalaking nagrerenta ng mga bangka. Magdala ka ng asin, puting panyo at posporo. Hindi ito alay kundi tanda lang na marunong ka sa gawin ng lugar. Tumango si Padre Gabriel, hindi dahil naniniwala siya sa ritual bilang sakramento, kundi dahil batid niya na ang respeto sa ugat. Gabi bago siya umakyat sa gulod, pumunta siya mag-isa sa pampang ng ilog kung saan natagpuan ang sanggol. Hindi siya nagdasal ng pang-ubos ng dilim. Sa halip, bumulong siya na parang kakausap ng batang natatakot sa unos. Kung may ama ang sanggol at nakaririnig,
hindi kami kalaban. Hindi namin ipagkakait ang buhay at hindi rin namin ipagmamayabang ang paliwanag. Kung may dapat pag-usapan, hanapan natin ng paraan na hindi maglalagay ng takot sa baryo. Walang sumagot. Ngunit sa ibabaw ng tubig, may dumarayong kumpol ng alitaptap na hindi tumatambay sa damuhan, kundi nag-iikot sa hangin sa tapat niya. Parang masinsin na kumpas ng kamay na nagpapakilala. Tumagal iyon ng ilang tibok bago naghiwa-hiwalay. At sa huling kisap, naulinigan niya ang halos hindi marinig na awit na tila duyan. Walang salita, puro himig. At sapat para magsulat siya ng isang pangungusap sa kanyang kuwad. Kinabukasan, maaga siyang umalis papunta kay Lolo Simeon. Sinamahan siya ni Jomar hanggang sa paanan ng gulod at doon na siya naglakad mag-isa, bitbit ang asin, panyo, posporo at ang payak na balak na makinig. Sa gitna ng landas, sinalubong siya ng dalawang batang naglalaro at sabay na itinuro ang tamang liko sa may kawayan. Walang maraming palatandaan, tanging isa lamang. Isang lumang kampana na bitak-bitak, nakasabit sa sanga ng mababang punong kahoy. Hindi tumutunog sa hangin, parang alaalang piniling manahimik. Doon niya natagpuan ang kubong yari sa pinagtagpi-tagping kawayan. Malinis ang bakuran at may mga punla ng yerba buena at luya sa gilid. Bago pa siya makalapit, lumabas ang isang matandang lalaking payat, kalmado ang kilos at maaliwalas ang tingin. Una sa lahat, sabi ng matanda, hindi ako babaylan at lalong hindi ako salamangkero. Isa akong magtatahi ng lambat at tagapag-alaga ng ilang lihim na hindi naman akin. Kung naparito ka para magtanong kung ano ang gagawin mo sa bata, ang payo ko ay huwag mo siyang gawing kwento ng takot. Gawin mo siyang kwento ng pag-iingat. Hindi sumabat si Padre Gabriel. Inilapag niya ang asin at posporo sa isang maliit na mesa. Nilabas ang panyo at pinunasan ang pawis at nagpakilala. Sa loob ng kubo, naupo sila at nag-usap ng hindi nagmamadali. Sinabi ng pari ang alam nila. Ang pagkawala ng katawan ni Clara sa kabaong, ang telang balot ng sanggol, ang marka sa balikat, ang samyo ng sampagita at ang paglitaw ng alitaptap sa pangpang. Tumango si Lolo Simeon sa bawat detalye. At sa dulo, humugot siya ng malalim na hininga. May mga nilalang na hindi kailangang takutin at hindi kailangang sambahin, sabi niya. Ngunit kailangang kilalanin bilang mga kapitbahay na may sariling hangganan. At may mga sumpang hindi kabutihang sumumpa, kundi mga panali upang hindi magkalasan ang mundo. Kapag ang isa sa kanila ay umibig, may kapalit. Kapag ang isang mortal ay tumugon, may pangakong hindi nila nauunawaan. Sa ganitong salitaan, nagsisimula ang gulo at ang bigat. Ngunit dito rin makikita ang daan palabas. Paglabas ni Padre Gabriel sa kubo, hapon na at nakahilig na ang araw sa balikat ng bundok. Sa kanyang kwaderno, nagsulat siya ng plano. Bukas, babalikan niya si Lolo Simeon para pakinggan ang buong kwento. Hindi upang gawing alamat ang lahat, kundi upang malaman kung paano ihahanda ang baryo sa katotohanang hindi simpleng paliwanan ang kailangan. Sa gabi namang iyon, bumalik siya sa kapilya. Tulog ang sanggol sa kahong gawa sa lumang aparador at ang ina ni Clara ay nakaupo pa rin sa huling bangko, nakatingin, hindi nagmamakaawa, hindi nagagalit, tanging naghihintay sa panahong kayanan ng puso niyang tanggapin ang bagong anyo ng kanyang pag-ibig. Naupo ang pari ilang dangkalang layo at nagdasal sa katahimikan. Hindi niya hiningi na mawala ang hiwaga. Hiningi niyang huwag itong maging dahilan ng puot. Sa labas, mahinang humuni ang hangin sa dahon ng akasya. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tumuntong siya sa baryo, naramdaman niya na hindi lamang sila sinusukat ng dilim. May nilalang ding naglalakas loob makiusap na huwag siyang husgahan. Sa pagitan ng dalawang pakiusap na iyon, nagsimulang umayos ang daan patungo sa susunod na katotohanan. Maagang bumalik si Padre Gabriel sa kubo ni Lolo Simeon kinabukasan.
May dalang pandesal na bagong hango sa pugon at isang termos ng tsaang mainit. Hindi siya dumiretso sa pakay. Umupo muna sila sa bangkito sa lilim na kawayan. Nagpalipas ng ilang minuto ng katahimikan, saka nag-ayos ng lapis at kwadernong manipis. Nasa anyo ng pari ang paggalang na hindi dumudurog sa tanong. Sa anyo ni Lolo Simeon ang kabihasaang marunong pumili ng salitang hindi maglalagablab ng takot. Una niyang sinabi na ang kwentong sasabihin niya ay hindi para gawing palabas at hindi rin para gawing ritual. Ito ay para lamang magkaroon ng daang malalakaran kapag dumating ang oras na kailangang makipag-usap. Hindi para manakit, kundi para magtaliwanag. Matagal ko nang kilala ang bantay sa ilog, aniya. Hindi sa pangalang na ibibinyag ng tao, kundi sa paraan ng paglapit ng hangin kapag naroon siya. May mga nilalang na nakatira sa pagitan ng ugat ng akasya at pinakailalim ng agos. Hindi sila Diyos at hindi sila halimaw. Tagapagbantay lang sila ng hangganan. Ang bantay na iyon na tinatawag ko sa aking isipan na liryo dahil sa samyo ng bulaklak na palaging nauuna sa kanya ay hindi pa nagtatangkang tumawid sa liwanag kahit kailan. Sinubukan na niyang lumapit noong kabataan ko sa isang dalagang nanirahan sa kabilang pampang. Pero natapos iyon sa pagkasira ng isang pamilya at pananahimik ng buong sityo. Mula noon, nagbantay na lang siya mula sa malayo. Hindi siya nambibitag, hindi nangaakit. Pinipili lang niyang sumabay sa agos at makinig. 3 buwan bago pumanaw si Clara, sabi ni Lolo, may mga dapit hapong nakikita niya ang dalaga sa gilid ng ilog, bit-bit ang maliit na tinig na imaabot kahit sa dahon ng kawayan. Hindi iyong kantang pang-entablado. Mga himig na parang panalangin na walang teksto, kulay ng hapon, amoy ng pawis at pulbos, huni ng batang mananalangin na wag masayang ang araw. Sa una, walang sumasagot. Makalipas ang ilang gabi, nagsimulang magsiilaw ang mga alitaptat tuwing matatapos ang kanyang himig. Hindi sila umiikot sa ulo ni Clara. Pumipila sila sa may ugat ng matandang akasya na nakasandig sa tubig. Para bang may taong nakatayong hindi nakikita, nakikinig mula sa lilim. Nang minsang mapadaan si Clara at matuklasan niyan naroroon si Lolo, hindi siya nagtatakbo palayo. Umupo siya sa ilang dangkal ang layo, naghubad ng tsinelas at ibinabad ang paa sa malamig na agos. Ikukwento ko sa iyo ang panaginip ko, Lolo, mahina niyang sinabi. Hindi para husgahan ninyo, kundi para maalala ko kung paano ko siya kakausapin nang hindi ko sinasaktan ang kahit sino. Sa tanyang salaysay, may lalaking nakatayo sa lilim ng akasya sa kanyang panaginip, nakatalikod, nakikinig sa humahaplos na hangin. Wala siyang pangalan, pero ang mga mata niya kapag lumingon ay kulay ng ilog sa madaling araw, hindi bughaw o itim, kundi abong payapa. Sa unang gabi, humiling lamang ito ng pahintulot na maglakad sa gilid niya. Walang hawak, walang hiling. Sa sumunod na gabi, humingi ito ng pangalan kung ano ang nais niyang itawag sa kanyang pagdating. Pinili ni Clara ang pangalang Lirio dahil iyon ang bulaklak na alam niyang hindi namimilit ng presensya. Patuloy ang mga gabi, hindi niya itinago kay Lolo ang nangyayari. Tuwing umaga, kung nagkikita sila sa pampang, ikinukwento niya ang panaginip na parang pagbaling ng pahina sa isang librong isinusulat habang binabasa. Pinayuhan siya ni Lolo na mag-iwan ng palatandaan kung totoo ang pagbisita. Hindi alay, kundi paalala na tao pa rin siya at may hangganan. Kaya isang hapon, nagsabit si Clara ng puting sinulid na tinirintas niya sa sanga ng akasya. At kinabukasan, nakita nilang may katabing tinirintas na dahon na tuyot hindi nasisira sa hamog. Sa gabing iyon, sa panaginip, humiling ang lalaki na huwag siyang tawirin sa oras ng tanghaling tapat. Kaya daw sila nagkikita sa dapit hapon dahil iyon ang oras na walang sino man ang ganap na pag-aari ng liwanag o dilim. May 3 tipan silang binanggit ni Clara kay Lolo.
Huwag kang magsisinungaling sa mga mahal mo. Huwag mong ipamamarali ang hiwang ito sa mundo na para bang tropeo at huwag mong susumpain ang ilog kapag hindi mo ito maunawaan. Maingat sa salita si Lolo nang ikwento niya kung paano nagkatalaban ang pag-ibig sa pagitan ng dalawang magkaibang baybayin. Hindi kailangang ipinta ang bagay na hindi dapat ipinta, aniya, pero kailangan sabihin ang totoo. May paraan ang mga tulad ni Lirio na mag-alot ng pag-ibig na hindi dumaraan sa kamay at balat, kundi sa hininga at alaala. Sa isang gabi na may kasabay na malakas na hangin mula sa bundok, naramdaman daw ni Clara sa panaginip na parang binuksan ang bintana ng kanyang dibdib at may pumasok na lamig na hindi nananakit, lamig na parang tubig na matagal nang hinahanap ng tuyong lalamunan. Hindi iyon karahasan, sabi ni Lolo, sapagkat ang unang salita ng lalaki ay pahintulot at ang pangalawa ay pag-urong kung may alinlangan. Walang pag-urong ang sagot ni Clara. Iyon ang gabi na sinabi niyang hindi na siya maghahanap ng iba. Makalipas ang ilang linggo, napansin nilang madali mapagod si Clara. Subalit sa halip na pangamba, may kakaibang payapa sa mukha niya tuwing naglalakad sa pampang. Minsan, dala niya ang lumang damit pang simbahan, paborito ng kanyang ina, at maingat itong tinabas para gawing maliliit na piraso na maaaring katawanan ng isang munting kumot. Walang sino mang nakaalam nito sa bahay dahil masinop siya sa pagligpit. Isang gabi, kinausap niya si Lolo at tinanong kung anong mangyayari kung sakaling may batang darating na hindi niya mailalagay sa alinman sa dalawang mundong kilala niya. Sumagot si Lolo na hindi siya babaylan at wala siyang kapangyarihang magtatahi ng tadhana, pero kaya niyang tumayo sa tabing daan at bantayan ang dumaraan. Kung may batang darating, bantayan natin, sabi niya, at huwag nating bigyan ng pangalan ang hindi pa ipinapanganak. Nakaumang ang luha sa mata ni Clara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa laki ng pag-asang hindi niya maipaliwanag kahit sa sarili. Isang dapitapon na umuugong ang kulog sa malayo, nakita ni Lolo si Clara sa ilalim ng acacia, nakapikit at tila nakikinig sa himig na hindi niya marinig. Nang dumilat ang dalaga, nagpasalamat ito kay Lolo sa pagiging pahingahan ng kwento. May binanggit siyang panata, kung dumating ang bata, hihilingin niyang mabinyagan sa unang liwanag na tatama sa bintana ng kapilya. At hindi niya hihilingin sa asawang wala sa mundo ng tao ang kahit anong kapalit. Hindi siya magsusumamo ng yaman, hindi siya magpapakilalang espesyal, at hindi siya maghihiganti sa sinumang magtatanong. Sasagutin lang niya ng katotohanan ang tanong na kaya niyang sagutin at ang hindi niya kaya ay ipapasa niya sa katahimikan. Dumating ang gabi ng kanyang huling paghinga nang walang sigaw. Wala si Lolo sa puntod nang mangyari iyon. Ngunit may nakitang senyales ang matanda na hindi niya malilimutan. Huminto ang kaluskos ng mga palaka sandali at tumama ang isang parang inaantok na liwanag sa ugat ng akasya. Sa kanya, sapat na iyon para maunawaan na ang daang hindi lakad ng paa ay binuksan. Nang sumunod na gabi, sa may gulod kung saan tanaw ang sementeryo, may kumampay na hindi pakpak at may nagdaan na amoy ng sampagita na hindi gawin ng hangin. Hindi niya iyon sinundan. May mga sandaling ang pakikialam ay pagwasak, sabi niya, at mas pipiliin mong magbantay sa gilid at tiwalang may mas maingat na kamay na gumagalaw sa gitna. Nang tapusin ni Lolo ang salaysay, hindi sumingit si Padre Gabriel ng paliwanag. Isinara niya ang kuwaderno, tiningnan ang kamay niyang nagmarka ng tinta at saka bumulong na ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng bata at ang pangalan ni Clara na dapat manatiling marangal. Ipinangako ni Lolo na kung sakaling kailanganin nilang humarap sa isang nilalang na hindi tao, sasamahan niya ang pari, hindi bilang gabay ng ritual, kundi bilang saksi na marunong tumahimik kung kailangan at magsalita kung kinakailangan. Bago sila maghiwalay, muling inulit ni Lolo ang 3 paalala ni Clara
na ngayoy tila iniaabot niya sa pari bilang gabay ng buong baryo. Huwag magsiningaling, huwag ipagmayabang ang hiwa sa mundo, at huwag sumpain ang ilog. Iyon daw ang 3 bagay na magtatahi sa pag-uusap kapag dumating ang araw na may tatawid mula sa lilim. Pagbalik ni Padre Gabriel sa kapilya, abot hapon na. Natagpuan niya ang sanggol na payapang natutulog at ang ina ni Clara na nakatingin pa rin mula sa huling bangko. Umupo siya sandali sa kabilang dulo at isinulit sa isip ang unang kapitulo ng kanilang magiging pagharap sa katotohanan. May pagmamahalan nangyari, hindi ito pandaraya, at may batayan pangakong kailangang panindigan ng magkabilang pampang. Sa pagdampi ng unang lamig ng gabi, umalingaw-ngaw sa loob ng kapilya ang halos di marinig na himig na parang duyan. Walang salita, tanging tibok ng oras, at sa pagitan ng mga tibok na iyon, nanatili ang panata na ang susunod na hakbang ay hindi sisira sa alaala ng dalaga at hindi rin maglalagay sa panganib. Sa batang ang balat ay may tanda ng dahon at ang hininga ay sumusunod sa agos ng ilog. Sa mga araw na sumunod, naging sentro ng usapan sa buong baryo ang batang natagpuan sa ilog. Hindi na lamang siya isang misteryo, kundi isang pagsubok na hinahapi ang damdamin ng mga tao. May ilan na tinitingnan siya bilang biyaya, may ilan na nakikita siya bilang sumpa. Habang mas lumalalim ang mga usapan, mas nagiging malinaw na hindi sapat ang simpleng katahimikan ng kapilya upang mapawi ang agam-agam ng lahat. Ang takot kapag hindi tinugunan ay nagiging apoy na madaling magliyab sa maliit na pagkakamali. Nagpasya si Kapitan na ipatawag ang isang pagpupulong sa barangay hall. Dumalo ang mga tanod, ilang matatandang babae, mga lider ng kababaihan at maging ang mga kabataang nagmamasid lamang, ngunit sabik marinig ang katotohanan. Nandoon din si Padre Gabriel, dala ang kanyang kwaderno, handang makinig bago magsalita. Sa umpisa, nagkaroon ng maayos na talakayan. Ipinakita ng health officer ang tala ng sanggol, malusog, kumakain ng normal, walang anumang senyales ng karamdaman. Ngunit hindi iyon sapat para mapawi ang pangamba ng mga tao. Isa sa mga kalalakihan ang tumindig at nagsabing hindi raw sila maaaring manahimik sapagkat baka isang araw ay magising na lamang sila na ang buong baryo ay nasa ilalim ng sumpa. May sumang-ayon at nagsabing dapat nang ilayo ang bata sa kanilang lugar. Sa gitna ng init ng usapan, marahang nagsalita si Aling Zenny. Hindi siya nagtataas ng tinig, ngunit bawat salita ay bigat ng taong nakakita na ng maraming pagsilang at kamatayan. Sinabi niyang kung totoong ang anak ng engkanto ang bata, hindi nito kasalanan kung saan siya nagmula. Siya ay sanggol na walang alam kundi huminga at mabuhay. Kung itataboy nila ito, hindi ba't para na rin nilang hinusgahan si Clara? Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang mga mata ng ilang kababaihan ay namula at ang iba na may yumuko, hindi makasagot. Dito pumasok si Padre Gabriel. Ipinaalala niya na sa bawat baryo may kasaysayan ng mga paniniwalang hindi agad maipaliwanag. Ngunit ang tunay na pagsubok ay kung paano tatanggapin ng tao ang hindi nila lubos na nauunawaan. Hindi niya itinanggi ang posibilidad ng pagkakaroon ng nilalang na gaya ng engkanto. Ngunit malinaw niyang sinabi na anuman ang pinagmulan ng sanggol, ang kinabukasan nito ay nasa kamay ng mga tao. Maaari nilang gawin siyang takot o maaari nilang gawin siyang pag-asa. Nagpatuloy ang pulong hanggang gabi. Ang ilan ay nanatili sa paninindigang dapat mailayo ang bata, ngunit dahan-dahang lumalakas ang tinig ng mga nais magbigay ng pagkakataon. Sa huli, napagkasunduan na manatili ang sanggol sa kapilya sa pangangalaga ng simbahan at barangay. Magkakaroon ng bantay gabi-gabi, hindi upang bantayan laban sa bata, kundi upang tiyakin na walang gagawa ng masama sa kanya. Ito ang kompromiso. At bagamat hindi nito tuluyang naalis ang takot, nagbigay ito ng pansamantalang katahimikan.
Pag-uwi ni Padre Gabriel sa kanyang tinutuluyang maliit na silid sa umbento, binuksan niya ang kanyang kuwaderno at isinulat ang isang pangungusap. Ang baryo ay nahahati, ngunit ang puso ng iilan ay nagsisimula ng pumili ng awa kaysa takot. Sa labas, mahinang umihip ang hangin, at sa may ilog, muling kumislot ang mga alitaptap para bang may nakikinig sa bawat desisyon na ginagawa ng tao. Lumipas ang mga linggo at unti-unting napansin ng mga nagbabantay sa kapilya na kakaiba ang ikinikilos ng bata. Hindi ito umiiyak gaya ng ibang sanggol, maliban na lamang kung labis na ginugutom. Kapag natutulog, tila sumusunod ang kanyang paghinga sa ritmo ng hangin na pumapasok sa bintana. Minsan, sabay na umaalon ang mga kurtina at ang dibdib ng bata na para bang nakikipag-usap sa iisang himig. Sa gabi, kapag nagtitirik ng kandila ang mga tao, may ilang pagkakataon na namamatay ang mitsa ng biglaan. Ngunit hindi dahil sa hangin, kundi dahil para bang kusang pumipikit ang apoy. Pagkatapos ng ilang segundo, kusang muling nagliliyab at sa sandaling iyon, makikita ang banayad na ngiti ng sanggol. Isang gabi, habang si Noel na sakristan ang naka-duty, napansin niyang tila nakikipaglaro ang bata sa wala. Nakaunat ang kamay nito at tila sinusundan ang kung anong gumagalaw sa paligid. Nang dumungaw si Noel, nakita niyang may iilang alitaptap na pumasok sa kapilya at paikot-ikot sa ibabaw ng bata. Ngunit imbes na lumipad palabas agad, nanatili sila roon ng halos isang oras na para bang bantay. Kinabukasan, ikinuwento ito ni Noel kay Padre Gabriel. Hindi nagulat ang tari, ngunit pinaalala niya sa lahat na huwag gawing biro o palabas ang nakikita, kundi tanda na may misteryong kasabay ng sanggol na dapat igalang. Lalong nagpatibay ng hiwaga ang isang pangyayari nang madapa ang isang bata sa plaza at sugatan ng tuhod. Nang buhatin siya ng ina papunta sa kapilya para humingi ng dasal, biglang umiyak ang sanggol at iniunat ang kamay. Nang mapalapit ang sugatang bata, kusa itong tumigil sa pag-iyak at napansin nilang unti-unting natuyo ang dugo at nagsimulang magsara ang sugat. Walang nagsalita agad, ngunit lahat ng saksi ay nakaramdam ng halong takot at paghanga. Sa gabing iyon, usap-usapan na sa baryo na ang batang mula sa bangkay ay may kapangyarihang hindi sa tao na mula. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at ang mga tao'y natutulog, biglang nagkagulo nang marinig ang sigaw mula sa kapilya. 3 kalalakihan ang palihim na nagtangkang pumasok, dala ang mga itak at lampara. Ang layunin nila ay alisin ang sanggol, naniniwalang ang bata ang magdadala ng kapahamakan. Ngunit bago pa man sila makalapit sa altar kung saan natutulog ang sanggol, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa loob ng kapilya. Napatigil sila at ang mga kandilang nakapalibot ay sabay-sabay na nagliyab ng mas maliwanag kaysa dati. Ang mga anino ng 3 lalaki ay kumislot sa dingding at sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang isang figura na hindi tao. Isang engkanto, makisig ang anyo, matangkad at may mga matang kumikislap na kulay abo. Hindi siya galit, ngunit ang presensya niya ay sapat para manginig ang mga pumasok. Itinaas ng isa sa mga lalaki ang kanyang itak, ngunit bago pa ito maibaba, napahinto ang kanyang braso na para bang may humawak dito. Ang engkanto ay tumingin lamang at unti-unting bumigat ang kanilang mga tuhod hanggang sila'y mapaluhod sa sahig. Walang salita ang lumabas mula sa kanyang bibig, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi siya narito para manakit, kundi para ipagtanggol ang bata. Nang dimating ang mga tanod at ang kapitan, natagpuan nilang nanginginig ang 3 lalaki. Hawak ang kanilang dibdib na para bang nauubusan ng hininga. Sa gitna ng altar, nanatiling payapa ang sanggol, tulog na tulog, hindi man lang nagising sa kaguluhan. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang kwento ng engkanto na nagpakita sa mismong kapilya. May ilan na natakot at nagbantang lisanin ang lugar. Ngunit marami rin ang nagsimulang maniwala na hindi kaaway ang nilalang na ito. Sa halip,
May pag-ibig at pagnanais lamang siyang protektahan ang bunga ng kanyang pagmamahal. Ang baryo na dati hati sa pagitan ng takot at awa ay lalo pang nahati, ngunit ngayon ay mas malinaw na ang sagot ay hindi matatagpuan sa pagtuligsa, kundi sa pag-unawa. Kinabukasan matapos ang pangyayari sa kapilya, ipinatawag ni Padre Gabriel ang buong baryo upang tuluyang harapin ang misteryo. Hindi na sapat ang bulong-bulong o ang mga lihim na takot. Sa harap ng lahat, tumayo siya sa may altar kasama ang kapitan at doon ay nagpakita muli ang engkanto. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang ipinakita ang kanyang sarili sa harap ng maraming tao. Ang kanyang anyo ay hindi nakakatakot kundi nakabibighani. Mata na kulay abo, balat na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kandila at presensyang mabigat ngunit may hatid na kapayapaan. Tahimik ang lahat, walang nag-ingay at ang ilan ay napayuko, hindi dahil sa takot kundi sa paggalang. Naglakad siya papalapit sa sanggol at saka humarap sa mga tao. Sa boses na malalim ngunit banayad, inamin niyang mahal niya si Clara at hindi niya ginusto ang sinapit nito. Ang sumpa ng kanilang lahi ang siyang pumatay sa kanya. At ang tanging naiwan ay ang kanilang anak. Wala siyang intensyong saktan ang sinuman. Ang nais lamang niya ay makita ang bata at tiyakin na ito ay ligtas. Sa sandaling iyon, nakita ng mga tao hindi ang isang halimaw, kundi isang ama na nagmamahal. Marami ang napaluha at ang ilan na dati tutol ay hindi makapagsalita. Napigilan sa bigat ng katotohanang kanilang nasaksihan. Matapos ang pagpapakita ng engkanto at ang kanyang pag-amin, hindi agad natapos ang usapin. Sa sumunod na mga araw, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa baryo. Ang ilan, lalo na ang matatanda, ay nagsasabing hindi sila maaaring maniwala agad. Para sa kanila, anumang nilalang na hindi tao ay may dala pa ring panganib. Baka raw ang ipinapakitang awa ay panlilinlang lamang at kapag dumating ang tamang oras, baka ang buong baryo ang maging kapalit ng batang kanilang inaalagaan. May mga nagsabing dapat nang iwan ang sanggol sa gilid ng gubat upang ibalit sa pinagmulan nito at sa gayon ay matapos ang lahat ng gulo. Ngunit may iba ring lumaban sa ganitong pananaw. Ang mga kababaihan at kabataang nakakakita kung gaano kapayapa ang bata ay nagsabing walang kasalanan ang isang sanggol. Ang kanyang buhay ay hindi dapat bayaran ng mga takot na nagmula lamang sa mga alamat. Sa pulong na tinawag muli ng kapitan, hinati ang baryo sa dalawang panig. Ang una ay ang mga nagnanais itaboy ang bata at ang ikalawa ay ang mga handang tanggapin siya bilang isa sa kanila. Mahaba ang naging talakayan at bawat salita ay may kasamang galit, luha at pangamba. Ang kapitan at si Padre Gabriel ay nanatiling nasa gitna. Sinusubukang panatilihing buo ang komunidad. Sa huli, napagkasunduan nilang bigyan ng panahon ang bata. Hindi siya itataboy, ngunit hindi rin basta tatanggapin ng walang kondisyon. Susubaybayan siya ng lahat. At kapag dumating ang oras na makita nilang magdadala siya ng kapahamakan, sa kanila muling pag-uusapan ang kanyang kapalaran. Sa kasunduang iyon, pansamantalang napanatili ang katahimikan, ngunit ramdam ng lahat na isang malalim na pagsubok ang darating. Lumipas ang mga araw at nanatili ang bantay sa kapilya. Ngunit isang gabi, muling nagpakita ang engkanto. Hindi upang manakot, kundi upang magbigay ng pasya. Humarap siya kay Padre Gabriel at sa kapitan at sinabi niyang handa siyang isakripisyo ang kanyang kapangyarihan upang matiyak na hindi mapapahamak ang baryo. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat at katapatan at habang nagsasalita, unti-unting kumupas ang ningning sa kanyang balat at naglaho ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag niyan sa pagiging mortal niya, mawawala ang banta at ang bata ay mananatiling ligtas. Sa harap ng lahat, tinanggap niya ang pagbabago,
bilang tanda ng tunay na pag-ibig. Makalipas ang ilang taon, lumaki ang bata na malusog at mabait, malayo sa kinatatakutang sumpa. Tinuruan siya ng mga guro sa baryo at minahal siya ng mga taong dati nagduda. Ang dating engkanto ngayoy ganap ng mortal ay namuhay kasama ng anak, nagtatrabaho bilang karaniwang mamamayan at ginugol ang kanyang oras sa pagiging ama. Ang baryo, na minsang nahati sa takot at pangamba, ay natutong magkaisa at tumanggap. Ang kwento ng bangkay ng birhen na nabuntis ng engkanto ay naging alamat na hindi ng kasawian, kundi ng isang pag-ibig na tumawid sa hangganan ng dalawang mundo at nagbigay ng bagong simula.